Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang pagkakapatay sa 14 na magsasaka matapos umunong manlaban sa magkakahiwalay na operasyon kontra sa iligal na armas. Ayon sa mga pulis, suportado umano ng mga napatay ang New People's Army. Itinanggi naman ng ilan sa kaanak ng mga napatay na sangkot sila sa iligal na gawain. May news to go si Emil Sumangil. Magsasagawa ng investigasyon ng Commission on Human Rights sa pagkamatay ng 14 na magsasaka sa isinagawang operasyon sa magkakahiwalay na bayan sa Negros Oriental. Ayon kay CHR spokesperson Attorney Jacqueline Digia, inatasan na ang kanilang sub-office sa Region 7 para pangunahan ng investigasyon para alamin ang katotohanan sa nakababahala raw na paglobo ng bilang ng mga napapatay sa mga operasyon ng pulisya. Kinonde na rin ng College Editors Guild of the Philippines ang insidenteng hindi raw katanggap-tanggap. Nanawagan din sila ng hustisya para sa mga namatay. Sa panayam ng GMA News kay Negros Oriental Provincial Police Office Head Colonel Raul Takaka, iginit niyang nanlaban daw mga suspect nang silbihan sila ng search warrant dahil sa pag-iingat ng mga armas. Ayon sa pulisya, 8 sa mga suspect ay napatay sa Canlaon City, 4 sa bayan ng Manuyod at 2 iba pa sa Santa Catalina. Isang pulis naman ang sugatan. Ayon kay Takaka, 36 na search warrant ang isinilbi ng PNP Regional Office 7 Task Force Sauron. Ayon daw sa intel report, may kinalaman sa pagkamatay ng mga pulis sa mga target ng operasyon at sumusuporta sa NPA. Kinilala ang mga namatay na sina Sani Palagtiw, Kapitan ng Barangay Pansiao, Eric Acabal, Kapitan ng Barangay Candabong Manuyod, Steve Arapok, Manolo Martin, Edgardo Avelino, Esmael Avelino, Rogelio Recomono, Ricky Recomono, Jeans Palmares, si Franklin Lariosa ng Sitio Umol sa Barangay Talalak, Ano Rapada ng Sitio Santo Niño, Barangay San Pedro sa Santa Catalina, Gonzalo Rosales, Melchor Pañares, Mario Pañares. Bukod sa mga napatay, 12 katao pa ang nahuli dahil sa illegal possession of firearms. Nasabat ng raiding team mula sa mga napatay na suspect ang 13 na kalibre, 38 na revolver, 7 kalibre 45 na pistola, 2 rifle grenade, 2 granada, 2 shotgun, 1 .357 mga bala, magazine at mga subversibong dokumento. Pumalag naman ang ilan sa mga kaanak ng mga napatay. Hindi raw sila kriminal gaya ng ibinibintang ng pulisya. Sabi nila, sir, armado daw yung papa ko. May armas ba talaga yung inyong papa at yung inyong bayaw? Hindi namin yun dinideny, sir. Mayroon yung armas. Kaso lang yung armas, sir, barang sira na nga. Hindi naman namin dinideny, sir, na may armas sila, sir. Ang sa amin lang nga, kung kasalanan man lang sila ng armas, bakit pinatay pa nila, sir? Pwede naman sila ikukulong. Emil Sumangil, GMA News.